ganun kadami dahil maliit lang naman yung tataniman. Nagdala ako ng Xerox ng tax deck ng lupa and ID. Yan, Xerox ng ID ko. Balik ako mamaya. Yun o, nagme-merienda ang mga barangay officials na naglilinis. Nandito na pala. Ito yung dulo ng yung iniikutan pag nag-walking kami. Ayan, palabas na doon. Ito, dito kami pumasok. Oh, ang laki niyan. Ang laki niyan. Ang truck. Oh, diba? Ang lawak ng lupa dito. Oh. Kahit truck ang pasalubong, okay lang. Carry. Yan o, puro manggahan ito. Parang walang nagbomba dito. Baka hindi ayos. Ayan, meron. Bulaklak. Ay, bulaklak. Pero baka naman bulaklak na ano. Hindi karan. Hindi lang nila. Siguro hindi ano yung iba. Kanya-kanya na yung may-ari niyan di ba? May mga ano na yata. Ano naman ang nagbubomba rito na, dayo. Taga Batangas. Yung nasa Sold out na yata itong lupa dito no? hindi naman. Yung iba kung hindi man nabili, hindi sadyang hindi ibebenta. Ayan o. Ganda ngayon, dati kabayo at kalabaw baka lang ang nakakarating dito. Ngayon ano na, ayun papunta yun ulit doon. Papunta yun doon, palabas doon sa barangay. Sa may malapit sa school, at ito naman ay papunta doon sa may farmers. Ay, inalis na pala yung kubo din ni Edith. Yung kubo ni Edith na malaki din hindi, yung malaking bubong wala na. Ayan maraming sasakyan na. Nandyan na sila. Dito pala sa kubo ni ang meetingan. Ba't hindi doon sa farmers mismo naggawa? Hindi doon sa sa farmers mismo gumawa ng meeting. Yan, dito tayo. Ayun yun ang kubo na Atilita. Kabila. Yung kabila ang kubo ni Edgar. Edgar. Ito dito magbi-meeting. Okay. Okay, let's go. Ayan dito kami. Yan yung kubo na yan. Diyan kami magmi-meeting. Ay, mayroon pa palang kubo sa likod. Okay. Mamaya babalik ako, magpapaalam muna ako kung pwedeng mag-vlog. Ayan dito ay gilid na ng meron sinadivide din pala tong gilid na to. At ang lalawak ng kalsada at ayun ginagawa pa yun tuloy-tuloy pa yung paggawa doon. So ito palang part na ito ay subdivided na din. Ito ay wow, bago na naman to. Parang kalikasan, sa kalikasan ganito din. Tapos ang ganda ng talaga nila malawak. At ito mismong gilid na ito ay ganda din at kalsada mismo, so pwede siyang gumawa din ng gate. Kung pwede, I don't know kung pwede. Ayun, hanggang saan kaya to? Ako'y nagpaalam dito at siyempre mabuti na yung nagpapaalam kung pwede ako mag-vlog. Kaya ayun,
ako ay magbablog dito at papakilala ko sa inyo. Ito yung aming chairman ng Farmers Association dito. Yan, si Engineer Digo Creyus. Ayan, at eto sila ang mga members. Ayun si Atilita, Lina pala, sorry. Si Atipeneng. Ayun, si Atilita. Ayan, si Ati Helen. Si Konsehal Noel. Si Konsehal Domeng. Ayan, siya kasi ay dating konsehal ng bayan. At saka si Kuya. Asawa ni Ate Helen. Ay, sorry. Sekretary natin ng farmers. Siya, sekretary ng farmers. Napakamahiyain ni Kuya. Ayan o. At yung iba, oy Kuya. Ayan, Jo Marie, ito yung kamag-anak mo, si Kuya Ber. Si Kuya Ber, Jose Marie mo. Si Jose Marie, yung taga Bacoor, yung kamag-anak. Viewer ko, kaibigan ko yun. Ayan sila, ang iba pang mga member. At ito sila, taga PCA sila. Ito kapatid ko, si Gayato. Ito yung may-ari ng place na to na napakaganda. Si Edgar, wow, macho-macho. Ayan. Sila ang may-ari nito. Napakaganda ngayon ang lugar nila. Dati ay kalabaw, dagarag, ay baka at dagarag ang nakapunta. Ngayon, meron na. Maganda na dito. At eto naman si Atoy, ayan, sila taga PCA. Silang pumunta dito. Yes, tama ba? PCA? PCA, ayun. Yan, si Kyoto. At meron silang program na ibababa dito sa amin ngayon. Yan, ngayon lang ako naka-attend dito dahil dati si Nilo ang member dito. Hindi naman nakakapunta si Nilo at may paso. So, ako ngayon ang pumunta. Nangingi alam si Tita Aw. Ayan, ito yung lugar na to ay private. Ayan, sa kanila nga ito. Yan, ito ay malaki, 1 hektarya to. Ngayon, ibinenta nila yung iba, sabi, yan, ginawa nga ganito. Tapos nagtira sila, ayaw nila nang mauubos kasi. Ayan, ito yung kanila. Ayun sa nanay niya, kay Atilita. Ito kasi anak ni Atilita, si Edgar. Sila ang may-ari nitong lugar na to. Okay, mamaya titingnan ko kung anong pag-uusapan. Sa ngayon ay nagkakape muna sila. Ipunla is 180 na pwedeng punlain na niyog. Tapos ang mabubuhay po dapat doon is 143 na pwedeng maitanim. Lahat po ba dito ay may-ari po ng lupa? Tenant. Sino po dito ang may-ari ng lupa? May-ari ng lupa. Yan. Sa may-ari ng lupa naman po, doon naman po tayo sa requirements. May ako na tumawag. Sige, okay lang. Maghintay naman kami. Baka importante. Po, kasi pangalawang miss call na po ito. Sasagutin ko lang. Ano? Kayo na lang po yung bibigyan ko ng form mamaya. Ano po? Ayan. Pero nakapapasa na po na. Hindi pa po. Hindi pa rin. Sige po. Yun po. Ito po ang unang requirements NCFRS kasi kukunin po namin yung registration number nyo. Sunod po, proof of ownership ng lupa. Kahit title ng lupa, tax deck. Kung yun naman po mga lupa is minana, nakapangalan pa sa mga magulang, kahit barangay certificate po ay pwede. Basta mapapatunayan po ni kapitan na kayo po ay may ganitong sukat ng lupa dito po sa Banaba, na kayo ay nagmamay-ari po. Tapos xerox copy po ng ID, kahit ano pong klase ng ID na may 3 pirma. Same po sa tenant, ang pinagkaiba lang po ay hihingi po kayo ng authorization sa may-ari na pinahihintulutan niya po kayo na magtanim dun sa lupa niya ng niyog. Kasi po ang niyog ay long term, hindi po siya yung katulad ng ibang tanim natin na pagkaayaw na, pwede nang patayin. Ang niyog po kasi once na itanim natin, dyan na po siya hanggang sa hindi na natin mapapakinabangan yung bunga. Ayan po. Next. Ano pa ba? Next po, sa pagpupunla naman po, doon sa mga ma-verify po namin, kasi yan po ay isa-isahin po namin ni Sir Digo kung talagang meron pong pagtataniman ng lupa.
Ngayon, pag na-verify po namin na meron talaga kayong pagtataniman, makakasali na po kayo sa listahan. Ngayon, pag-confirm na po yon, saka ko po kukolektahin yung mga requirements na sinabi ko po sa inyo. Upon visit po sa area, dapat ready na po sana yung mga requirements para diretso na rin sa listahan. Ngayon, pag nakasali na po kayo doon, saka po tayo mag-iipon ng mga pananim. Ang pag-iipon po ng pananim, napagdesisyonan po namin na dito po sa lupa ni Sir Digo ilalagay, magpupunla. Lahat po yun. Lahat po ng kasali, pati po ang Banabalehos, Banabaserka, Daine, Tambo, is dito po ilalagay yun lahat. So, ang total po ng lahat na mapapalagay dito is nasa 14,000. Opo. 14,000 na seed nuts. Yun po yung iipunin ng buong indang. 14,000. Tapos, Ito pala ba magiging nursery? opo, dito po yung magiging nursery. 14,000. Wala pa po isang hektarya. Kasi sa isang hektarya po, ang mailalagay ay 180,000 na seed nuts. Ang programa ito, ewan ko kung na-discuss mo na sa kanila. CFIDP po. CFIDP. Malawak ang po ng CFIDP dahil ito ay ang magninyog, merong nyog na tanim ang mga magsasaka, at ito ay binibigyan ng kakibat na intercropping na kakao at saka kape sa taniman ng nyog. Kung wala pang kakao at may nyugan, pwede pong magpa-request ang inyo pong samahan dito na may kung gugustuhin na po sa kakao ay pwede kakawan. At gusto na mag-engage ulit sa kapihan na pinagsawaan na natin, ay pwede rin naman, kakao uli at saka kape. Ayan. Pero mayroon pa rin native chicken kayo di ba? Yun, oo. Uy, Native gusto ko. chicken ay, Native chicken. Pwede at open sa asosasyon. Bibigyan nyo rin kami. Hindi ako ang nagsasabi. Katingin doon. Ganito po. Sige po. Dahil nabuksan na namin. Kasi ang agenda ko lang talaga po ngayon ay yung PCPP. Pero nabanggit na rin naman po ni Sir yung sa native, sa under coconut po is, yun po kasi dapat ay pang cooperative lang po. Ngayon po kasi is, pag mga asosasyon pa lang po is, hindi po talaga, sad to say, hindi pa po talaga sila yung priority ng project. Pero kung cooperative po, ayan, project na po ang lumalapit sa cooperative na kami bukas. Kaya po, sana, Bukas na at gagabihin na. Inano ko pa rin naman po yung asosasyon yun, kasi meron po kami programa din talaga. Ipinasa ko pa rin po yung pangalan ng asosasyon yun na sana mabigyan po ng native na baka. Wow. Native na baka. Wow. Ilan po? For ano po yan yung ginagatasan. Dairy. Ayun, nabanggit ko. Native ba yung ginagawa? Yung dairy? Meron po kasi tayo, di ba yung Nakikita ko kinocross? sa Batangas sa kalalaki na. Opo, iba pa po kasi. Yung native po kasi natin yung maliliit, opo. Hindi pwedeng kuan yung for drawing, patining. Well, yun lang po yata yung available sa Kasi ang dairy ay kinusulta ko sa aking isa sa kasama dito ay mabigat daw, sabi ni kasama. pag naman po, Ayan, papaliwanag si ma'am kung paano ilalagay yung sa abono sa nyog. Hindi lang makakasama sa kakao yun, hindi naman. Hindi daw naman apektado yung mga puno na makakatulong lalo na sa saging. ang nangyayari dito sa amin. So, mas maganda pala Ate Lena yung nakabutas, nakaikot na ganun. Oh. Sasakay na, ma'am. Sige po, ingat po, thank you po. Ako kasi ayun, ang dami kong natutunan dito kasi hindi ako makakilo sa amin. Kahit sabi ni Leloy, lagyan daw ng abono nung asin, kahit asin lang. Ang kaso, hindi nga namin alam kung paano maglagay. 1 meter yata yun, ma'am. 1.5, parang ganon. 1 meter.
metro. 2 metro sa buhat sa puno. Iikot, ihuhukay ng paikot. Tapos doon ibubudbod yung 2 kilong asin. Kalahati rin, kalahati roon. Hindi, paikot na ganun daw eh. Ibig sabihin, sa 4 na butas, I-divide na lang doon. Oh. 2 kilo. Hindi ka pa na. Mm. Sa inyo pala, marami rin sibol. Hindi naman kami lamang pala eh. Ay, ang dami kasi dati hindi nabibili, hindi nagsibol. Ang amin ay binenta namin kay Tessie. Yung may sibol. Oo. Tessie, yung si Tessie ano ba? Ma'am, thank you po. Ang sinasabi nito ay si Ilaya. Si Ilaya. Ano pangalan niyo nagtatanim doon? Hindi ko alam yun. Wala akong kasalanan dyan. Ano yun? Saan ba? Sino? Ibaba ng kikuan, Atty. Garcia. Ibaba? Ilaya pa. Oo nga, doon niya ay yung ba? Aba, hindi. Oo nga, ibaba. Ay marunong yan. Member din natin sa Ibaba pa. Di ba? Eh, sila kaya kami sa araw. Nagagawa ng bahay din. Ibaba noon. Kay Mr. Torres? Hindi Torres ang... Hindi. May-ari siguro. Si Mr. Torres, yung may-ari nun. Yung andaan ng papasuki Torres, yung Oo. ibaba noon. Ay, kay ano yun ah. Buko. Yung aming suha, natuyot ang bunga. Ayan, may pag-asa na. Alam ko na kung anong ilalagay kong fertilizer. Tinuro ni Sir. Salamat kay Sir. Tinuruan ako, lagyan ko daw ng borax. Ayan. Hindi pala maganda, marami palang kailangan yung iba-ibang klase ng abono, ng pataba at iba't iba rin ang paraan ng paglalagay ng pataba. Hindi pwede yung pare-pareho na isasabog lang. Kailangan pala iuhukay talaga. Okay. Ang malaking trabaho ang sa mister ko. Ako'y katuwang. Ay, mas bata sa iyo si Kuya? Ay, pero nakakatuwa. 76 na sa Atilina, pero nagbubukid pa talagang mabuti at kasali sa association. Diyos ko po, kayanin ko kayaya. Ay kung ako hindi gaganiri, ako hindi na. Oo nga, mas maganda yung active ayan Sakay na. Atilina. Kasada. Ayan si Atilina, yan ang sabi niya, siya daw yata ang pinakamatandang member ng association. Dahil siya ay 76 years old na, tingnan mo nga naman. Hindi ko alam. Marami pang Ayun. usapan. Ang si Penning na andiyan. Ayun yata sa Tipeneng. Ayun yata kay Tipeneng. Oo, hindi yata pa uuwi yun eh. Hindi pa uuwi. Ewan ko sa kanya. Ayan, naandun pa yung mga bisita nandun. Baka kakain muna sila dyan. Nag-uusap-usap. Oo nga, may pag-uusapan pa sila. Nakakahiya, baka kumain pa sila yung nakakahiya. Oo. Di ba? Teka, doon ako sa kabila, ate. Ayan kami pa uwi na at although hindi ako nakapag-member kasi hindi sa pakikinig ko dun sa meeting ay hindi naman ako qualified. Yung lupa, yung sukat ng lupa namin at kasi pwede pasok sana yung lupa na yung pinaano namin ni tatay, kaso may mga ibang tanim pa, hindi naman pwedeng yung lahat, kaya hindi na ako nag-member. Pero sabi ko nga, kung mayroong dadating yung libreng seedlings ng ng dwarf na nyog, edi nagre-request din ako na sana magkaroon kami kahit konti lang para sure ako na maganda yung quality ng seedlings na ibibigay. Ayun, at marami rin ako natutunan yung paano maglagay ng abono sa nyog, kung gaano ka-importante yon, at saka yung aming suha na medyo tuyo ang bunga. Ayun, may pag-asa pa, hindi man kailangan palang tatayin ang puno agad-agad.
agad. Pwede pang lagyan ng tamang pataba. Ayan, and ako ay kami pauwi na. Ayan pa. Pauwi na kami. Ito, sakay na ulit kina Toto. At ngayon ay I don't know kung anong oras na. Alauna na, lampas 1:10 ng tanghali. At ako ay wala pang kain. Wait lang. Oo nga. Okay, dokie. San ko lang ang gate. Ayan, at kami po ay okay, dito ko na lang po tatapusin ang aking vlog. Hindi ko po na hindi ko na i-vlog lahat. Hindi ko na i-document lahat ng pinag-usapan doon kasi sobrang mahaba. Pero ang daming natutunan, ang dami. Ayun nga, tulad ng paglalagay ng pataba at kung saan kami pwedeng mag-request ng mga seedlings. Yan. Okay, babay na po at ako'y nandito na. Ako muna ay kakain ng kaunti. Maraming salamat po, Sir Jerry Toy TV. Thank you po palagi, and sa lahat ng mga nakasubscribe, nakasubaybay, nakasupport, maraming salamat po. And kay Sir Randy Bautista, yan, shoutout sir, and aka Braven, aka James. Ayan, maraming salamat. Thank you po sa support and tulong nyo sa akin sa aking channel. Babay mo, babay ng marami po. Ay, marami. Babay, salamat po ng marami. Thank you po. Salamat sa inyong lahat.